Umamin na si former Health Secretary Francisco Duque na si Duterte ang nag-order sa kanya na i-transfer yung over 47 billion pesos from the Health Department to the PSDBM, which is the procurement service of the Department of Budget and Management. Sa utos po ni dating Presidente Duterte ay nagkaroon ng ganito, na-transfer itong 47.6 billion. Tama po ba? Please say yes or no. Publicly, this was made by the President in our meetings in the weekly meet or talk to the people. Okay. So, clear po yun, no? 47.6 billion to be transferred to PSDBM. No? Publicly announced by the former President Duterte na ma-transfer yan. Ako ang nag-utos kay Duque. At ano ba yung problema dito sa pag-transfer na to? Para lang sa kaalaman na lahat, ang procurement service ang in charge sa pagbibili ng mga ballpen, papel, envelopes, staplers para sa lahat ng mga government offices. Wala silang alam sa pagbibili ng mga protective equipment o mga pandemic equipments needed. Kaya kaduda-duda yung pag-transfer na yun. Now, it gets worse. Kasi nilagay nga yung budget na yun sa Department of Health kasi it's a pandemic response. This is a health crisis. And the Department of Health is the lead agency for this, not the PSDBM. Pero tignan nga natin kung saan ba ito nag-umpisa at gaano kalaki yung kalokohan na nangyari nung panahon ng pandemya. Alam ba nyo na before Duterte came into power, the national debt was only at 6 trillion pesos. Tapos umakyat siya to about 7.7 trillion by 2019. So the increase was still manageable. Tapos nung 2020, nung nagka-pandemya na, humiram ang ating gobyerno from 2020 to 2022 another 5.3 trillion pesos. At ang rason na ginamit ng ating gobyerno ay humiram daw sila ng pera dahil daw sa pandemya para daw matulungan ng ating mga kababayan during this health crisis. At dahil doon, lumampas doble na ang utang ng ating bansa. At ang ibig sabihin nun para sa ating lahat ay bumabagsak ang halaga ng ating peso at tumataas ang presyo ng lahat ng mga bilihin. Napansin niyo yung pagtaas ng presyo, di ba? Ako napansin ko. Malala yun. Pero sa mga naririnig ko, may iba pa sa inyo na naniniwala na kaya tayo umutang ng 5.3 trillion noong 2020 ay para sa pandemya. Kaya dapat daw naintindihan ko daw yun. Alam mo kung totoo kasi sana yun, then okay lang eh. Pero alam mo ba kung magkano lang ang ginamit ng ating gobyerno para panlaban sa pandemya? Diyan sa 5.3 trillion na hiniram nila? Only 570 billion pesos as of 2021. So sabihin na nga natin until 2022 gumastos sila ng total of 1 trillion pesos. O ayan ha, pinasa ko pa to 1 trillion. That's under 20% of the 5.3 trillion na hiniram nila. Asa nagpunta yung 4 trillion pesos na sinasabi nila na ginamit nila sa pandemya? Dahil nung chinek ito ng COA at ng mga iba't ibang mga organisasyon, lumalabas that over 4 trillion pesos was not spent on the pandemic and it was spent on other governmental expenses. Ngayon ang problema dito is bakit sasabihin mong uutang ka para sa pandemya at hindi mo gagamitin sa pandemya? Number 1. Number 2, hindi natin kailangan umutang ng ganyang kalaki, especially during a time of a pandemic. Nabaon na nga tayo sa utang at tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa utang na to. Alam mo, dalawa lang naman yung rason na naiisip ko kung ba't biglang uutang ang ating gobyerno ng ganyang karaming pera na bigla-biglaan na magpapalusot na sasabihin na sa pandemya ito gagamitin. Either nanakawin nila yung perang yan o bibigay nila yan sa mga kaibigan nila o kaya mangmang lang talaga sila at wala talaga silang alam sa pagmamanage ng pera. Kayo na mag-decide kung asan doon sa dalawa tingin mo ang nangyari talaga. Tapos alam mo ba sa 570 billion na yan, only 234 billion was given para ayuda sa ating mga kababayan. At I'm sure hindi lahat tayo nakakuha ng ayuda. Ako hindi ako nakakuha. And nung kinumpute ko siya, sabihin na nga natin that less than 40 million of our kababayans got an ayuda. That means roughly only 6,000 pesos ang nabigay per person ng ayuda. Ang liit niyan kumpara sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Tapos sa 570 billion na in-under budget nila para sa pandemya, dito na nag-transfer ng 47 billion pesos from the Health Department to the Procurement Service arm of the DBM. O ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit problematic yan at bakit kaduda-duda yung pag-transfer na yan. Ang head ng PSDBM ay si Christopher Lau. Close ito ni Bongo at isa to sa mga fraternity brothers ni Duterte. In-appoint siya sa PSDBM noong August 2019. Samantala, ang family naman ay na-incorporate noong September 2019 with a capitalization of only 625,000 pesos. Maliit yan ha. Tapos, by January 2020, in-appoint na si Christopher Lau as the head of the procurement service. Then, by March 2020, tinransfer na yung over 47 billion pesos from the Health Department to the procurement service of the DBM, headed by Christopher Lau. Tapos, within 2 weeks after na-transfer yung pera to the PSDBM, in-award nila yung 8.6 billion pesos to Pharmally within a span of 2 months. Imagine mo ang isang kumpanya na undercapitalized with only 625,000 pesos was able to get an 8.6 billion peso contract. No bidding or anything. Now, why is that a problem? Kasi po, hindi po pwedeng nag-a-award ng 8.6 billion pesos sa isang kumpanya na walang pera para magawa yung kanilang tungkulin.
At hindi lang yon, ang Pharmally ay foreign-owned. Karamihan ng mga tao na nandoon ay mga foreigners. At itong malala, alam mo ba dun sa buong kontrata nila, ang kaya lang nilang ipakita mga resibo na nag-deliver sila ng mga produkto ay 3.8 billion pesos lamang. Hindi nila maipakita kung saan napunta yung ibang pera na nabigay sa kanila. At ang pinaka nakakainsulto talaga dito para sa akin ay habang itong mga executives ng Pharmally na lumalabas, may mga mamahali na mga luxury cars, bumili ng mga bahay, at lahat yan mga dayuhan na yumaman ha. Lahat tayo nakakulong sa bahay, karamihan sa ating mga kababayan at kapamilya ay namatay at naghirap nung pandemya. Pinilit tayong sumuot ng mga face shields na yan na wala namang kwenta para lang magkaroon ng paraan para mangurako tong mga Pharmally executives na to na lumalabas. Nung tinanong sila sa Senate hearing, napaamin sila na si Michael Yang daw ang financier nila, na best friend ni Duterte, na economic advisor ni Duterte. Kaya dapat talaga hindi lang basta maimbestigahan itong mga to, dapat talaga may makulong dito eh. Kalokohan talaga yan na ginamit ang pandemya para makapagnakaw itong huling gobyerno natin habang lahat tayo ay naghirap nung panahon ng pandemya. Pinamigay niya itong pera sa kanyang mga kaibigan. Dati nang hindi nila masabi yung pangalan niya, nakasabot siya dito, ngayon lumalabas kasabot siya dito. At alam mo ba, nung time na lumabas yung COA report, yung Commission on Audit, sa mga anomalya na nangyari dito sa Pharmally deal na to at saka sa PSDBM, anong ginawa ni Duterte? Minura pa niya ang COA, na sinabi niya na hindi daw pwede mapagkatiwalaan ng Commission on Audit. Tapos sasabihin pa niya na pwedeng pagkatiwalaan itong si Michael Yang at si Christopher Lau at yung mga Pharmally executives. At nung nag-iimbestiga ang Senate, ano pa sinabi ni Duterte? Binawalan niya ang kanyang mga executives na pumunta dito sa hearing na to. Yan ba ang isang tao na walang tinatago? Yan ba ang isang tao na may integridad? Yan ba ang isang tao na may malasakit sa kanyang mga kababayan? I don't think so. Yan ang isang tao na iniisip lang niya. Para sa akin, yung ganyan tao, actually, hindi ko matatawag na tao yan eh. Hayop yung ganyan. Yung ganyang klaseng hayop. Ginamit lang niya ang pandemya para makakuha ng mas marami pang pera para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. At ginamit itong palusot para lang makakuha ng mas marami pang pera. At alalahanin nyo na nung panahon ng pandemya, dyan din tumaas yung budget ni Pulong. From 2020, 2021 to 2022, dyan siya nakakuha ng 51 billion pesos para sa kanyang distrito. At itong 3 taon na to din, dito din tumaas yung Confidential and Intelligence Fund ni Duterte. At yan pa lang yung mga alam natin, paano pa yung mga hindi nating alam na mga kalokohan na nangyari noong panahon ni Duterte. Ang dami talaga nun. Kaya kung isa ka sa mga dating sumuporta kay Duterte, mag-isip-isip ka na talaga. Dahil itong binabanggit ko sa inyo ay tip of the iceberg lamang to. Maliit pa lang to kumpara sa dami ng mga krimen na nagawa niya at kasalanan na nagawa niya sa ating bansa at sa ating mga kababayan. Kaya sana po talaga, mag-isip-isip na po tayo at sana talaga maimbestiga na at maparusahan si Duterte sa mga krimen at pag-aabuso na nagawa niya nung panahon niya bilang isang presidente ng ating bansa. At yan ang katotohanan.